Naiuwi na sa bansa ang mga labi ng nasawing OFW sa Kuwait na naunang naipagpalit sa bangkay ng kanyang katrabaho. Ang pamilya ng biktima ay lalong umigting ang paghahanap ng hustisya. At live mula sa Parañaque City, nakatutok si Mark Salazar. Mark. Vicky, nung Biyernes, January 10, nakita natin, di ba, na bumuhos ang emosyon ng pamilya ni Jenny Alvarado sa pagsalubong nila sa labi ni Jenny na galing Kuwait. At nakita rin natin kung paanong nagbago ang kanilang emosyon sa galit dahil ibang bangkay naman kasi yung natanggap nila. Ang pag-iyak ng pamilya ng namatay na OFW na si Jenny Alvarado noong Biyernes, napalitan ng sigaw ng galit. Hindi kasi mga labi ni Alvarado ang itinurn over sa kanila, kundi ibang bangkay. Ang labi ng Nepali na katrabaho nito sa Kuwait. Wala na raw iiyak pa ang pamilya niya habang naghihintay kanina sa ikalawang pagsalubong nila sa labi ng ina. Nag-aalanganin po kami masyado kung siya po ba yung darating ngayon, baka kasama niya na naman po ulit. Labi na nga ni Jenny Alvarado ang dumating kanina at tinanggap ng kanyang pamilya. Pero hindi raw dito natatapos ang mga tanong ng kanyang pamilya. Inimbestigahan ba talaga ang pagkamatay ng kanilang ina sa Kuwait? Kasi po kung nag-imbestiga po talaga sila ng maayos, bakit yung Nepali po yung dumating sa amin? Parang minadali po nila yung investigasyon na sobrang bilis po ng pagdating. January 2 namatay, January 10 dumating po agad. Yun po yung akin. Sa lagay daw kasi ng labi ng Nepali na nakita nila, hirap silang paniwalaang suffocation ng ikinamatay nito. Yung kuko niya po kasi is natutuklap. Tapos po, yung kamay niya po may uling. Sabi suffocation, tapos natulog lang sila na nalanghap yung usok. Pero bakit may uling yung kamay? Tapos may pasa-pasa po yung Nepali. Tapos po yung leeg niya po may pasa. Yung bibig niya po may pasa. Tapos sabi ko, yan, suffocation ba yung kinamatay niya? Sa hinihinging hostisya ng pamilya, sinabi ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak na nasa Kuwaiti Authority pa raw ang bola bago makagawa ng hakbang ang Pilipinas. We are awaiting the results of the police report, police investigation, as well as the autopsy results. And from there, we will move to the possibility of filing also a legal claim with respect to Jenny's death. Inaalam na rin daw kung sino ang nagkamali sa nagkapalit na bangkay. We were moving ahead with the filing of claims against whoever, hindi ko muna papangalanan pa kung sino, but whoever caused the mistake or the error. Mula dito, ibinabiyahe na ngayon papuntang Cavite sa isang accredited funeral home sa Cavite ang labi ni Jenny para isagawa doon yung ating autopsy. Saka pa lamang siya maiuwi sa kanilang tahanan sa Montalban, Rizal para siya naman ay paglamayan. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar.